Guys, magandang araw sa pagpapatuloy ng ating video tutorial. Ngayon naman kakabit naman natin itong bagong shilling na aking nabili. So bali itong shilling na ito is papalitan na natin. Ang ilalagay natin is bagong modernong shilling na sasalpak din dito sa loob. Mas mababa siya kaysa dito. So tanggalin natin siya, ikakabit natin ito. Ito yung mga parts niya guys. So, bali, ito yung shilling na bagong model. Ayan, ito ang ating i-install. So bali guys, basic lang pagkakabit nito. Hindi na siya mahirap. So, kahit sino kayang ikabit ito, kahit bata. So, ang mahirap lang kasi talaga yung pagbubutas. So, bali yan. So, bali dito, isasalpak yung gasol, yung hose ng gasol. So, bali, nga pala, hindi siya basta-basta gagana sa, kung wala siyang battery. Di battery siya guys. Yung pinaka spark niya is gagana lang siya pag may battery. So, ang battery niya is ito. Heavy duty ever ready na malaki siya. Ang size niya is basta yun yun. Ayan, kabit na natin guys. Bali, ang gawin natin is install na natin itong hose ng gasol. So, ganito lang kasimple. Pasok lang natin. So, dahil nasira yung pinakalock niya, ito, lost thread siya. So, gagawin na lang natin siya ng parang alambrehan na lang natin. Stop mo na. Okay. Ito guys. Para purpose nyo guys, para hindi mag-leak yung gasol. Para iwas sunog. Na guys, kabitan natin ngayon siya. So, yan guys, so nakikita nyo install na siya dito. Ayos lang natin yung position. Tapos natin. So, bali ang susunod natin guys ito. Bali, unahin muna natin yung maliit na burner niya na nakalagay doon sa spark nung apoy. So, ayan. Ilagay lang natin sa katong pinakatakip niya na may butas. So ayan, ganyan lang po siya kasimple guys. And then pagkatapos niyan, isunod natin itong pinaka cover doon sa spark light niya. And then sunod na natin yung burner. Sa pagkakabit naman po nitong burner, make sure na lapat yung takip niya. Kasi para hindi siya umuga o kaya naman ay lumabas yung apoy sa ibang direksyon. So yan. Once na nailapat na natin siya na maayos, pwede na nating isunod yung
pinakatungko niya magkabilang side. Ayan. So ganun lang kasimple guys. At ngayon naman testingin natin siya. So dahil battery operated siya, hintayin muna natin siyang mag-spark. Yan. Medyo mahirap lang yung sa umpisa kasi nga ididiin mo muna siya, tapos may maririnig kang satik-satik na sign na gumagana yung pinaka-spark niya. So ganun lang kasimple guys. Ayan, try ulit natin. So ayan, diinan lang natin ng konti, hintay lang natin na mag-spark. So yun, di ba? So bali pag hindi natin nakuha sa isang pindot, bali ulitin lang natin guys hanggang sa umapoy siya. Kasi yung battery ginamit ko is medyo may katagalan na siya, pero hindi naman siya gamit. So bali stock lang siya, kaya medyo nagluloko siya. So ganyan lang guys. At dun sa mga gustong bumili ng ganito, so kahit papano meron na kayong konting knowledge about sa pag-install ng ganitong klase ng burner.